Hello, mga kabayan. May bago na naman akong episode na Airbnb. So, nandyan ako. Ipapakita ko sa inyo kung paano maglinis ng Airbnb. Sakaling magkaroon kayo ng mga kliyente or sakaling mag-apply kayo ng paglilinis ng Airbnb para may idea kayo. Ang pinakamahirap lang naman sa Airbnb ay yung pag-insert ng duvet. At saka yung minsan iniiwanan kayo ng pinakamadumi na ano. Pero usually naman, train naman yung mga nag-rent ng Airbnb kaya linilisan din nila ng kahit papaano. Pero usually sometimes talagang mayroong talaga na pinakamadumi at saka yung pinaka disgusting na talaga yung minsan nakikita mo yung mga ano nila. Pero so far naman siguro mga 70% okay. 30% ang hindi lang okay. So anyway, may bago itong episode na to ay sa ibang unit na naman ito. So malapit lang siya sa Pulse View Casino, mga at least 5 minutes walk. So kung sakali kayong mapadpad kayo dito sa sa Niagara Falls. So, pwede kayo mag-rent dito. Magandang unit at saka affordable naman. I think it can occupy 6 to 8 people, something like that. Depende kasi may ano pa yata meron pang pull out couch ang Airbnb nila. So, probably ganun. So, kung sakaling makapunta kayo dito sa Niagara, i-try nyo i-rento kasi walking distance lang talaga sa Falls View. Doon sa pinaka falls, pinaka main, at saka talagang malapit lang siya sa falls ng American at saka Canadian. So, yun lang. Sana magustuhan niyo yung aming sana may manatutunan kayo dito sa aming Airbnb. Thank you. Ito na, dinadala namin sa laundry yung may sariling laundry yung bawat unit. So, dinadala namin dyan, laundry. So, ang pinaka ano talaga, yung pinakamatagal na linisan dito sa Airbnb ay ang laundry. So, maghihintay ka pa ng mga 2 oras. So, yung cleaning time at least less than an hour. Makukuha mo na siya. So, pagkatapos nito, hintay mo na lang yung laundry. At saka kami, hindi kami umuupo. So, kung ano-ano na lang ang aming ginagawa kasi minsan, nilinisan namin, dinideep cleaning namin yung place pag may time. Pero kung wala ng time, kasi minsan mayroong mag-check in right after ng check out. So, mabilisan lang kaming gagawin. Pero kung walang check-in, ayun, dinidip cleaning namin yung place para sa sunod namin na cleaning ay madali na lang. So, may mga bintana, mga cobwebs dyan, lilinisan namin. So, yan ang pag-insert pala ng duvet. So, both side, para siyang unan na ini-insert nyo siya end to end. Kaya medyo matrabaho ang pagdudubay. Yan ang kung mag-isa ka lang, yan ang pinaka mahirap sa lahat. Yung matagal mo siyang matapos. Pero I think may trick dyan. So, ako, pag nag-isa ako, inaano ko, yung nilalagay ko muna sa bed
Tapos pagkatapos ko siya ilagyan ng something doon sa kabila. Yan lang. Kailangan talaga yung para siyang naka-plancha. Kaya maayos natin gagawin talaga siya ng mabuti para maganda tingnan. So, talagang bago namin i-give out, i-give out, talagang maganda siya tingnan bago lagyan ng mga unan at saka yan. Sa pag-insert naman ng unan, so naturuan ko na kayo sa how to do the proper way sa unan, di ba? So, you have to pull end to end para mabilis siya. Ganon. So, yan. Dito naman sa kabila, yan, magbe-beadings na naman kami. Same process lang, pag-beadings. Talagang maganda talaga kung kayo ay dalawa kayo sa partner sa pag-beadings. Kahit yung isa ay pupunta lang for beadings para at least talagang mas madali ang buhay kapag dalawa kayo. Kaya ako pag wala yung isang aking cleaner, talagang sumasama ako sa isang namin kasi para naman matulungan siya, para hindi naman mahirap siya sa paggagawa ng beadings. Pagkatapos, pwede na ako umalis kasi mabilis lang naman ang beadings. So, yun lang. Kung mayroon kayong Airbnb, kailangan dalawa kayo or something para mabilis ang trabaho. Pero kung hindi naman nagmamadali, pwede naman mag-isa. So, nandito na naman kami nag-i-insert ng beading, ng dube. Ayan. Medyo malaki itong bed kaya medyo hirap sa paglalagay. Pero actually, pag nasanay ka na, madali na lang siya. So, ganun. Yan lang yung style ng pag-beadings namin para at least, ayan, talagang mas magaan talaga kung dalawa kayo. Pabalik-balik kong sinasabi na dalawa kayo magtatrabaho kasi na-experience ko na yung nagtatrabaho mag-isa. At saka talagang mahirap talaga pag yung walang ka-partner na maglagay ng dube. Kasi it takes like 15 minutes to do it. Pero kung dalawa kayo, at least less than 5 minutes, okay na. Not even 2 minutes, tapos na. Ganun lang. Mga kabayan, pwede bang ask ng favor, pwede mag-subscribe sa aking channel. Sana masuportuhan mo kami at alam kong nag-uumpisa pa lang kami sa pagbablog tungkol dito sa cleaning at sa mga iba't iba pa. Sana masuportahan ninyo yung aming channel kasi nag-uumpisa pa lang po kami at sana mag-subscribe kayo at mag-like and comment kung may gusto kayong malalaman. I will answer kung anong gusto nyong malaman tungkol sa pagki-cleaning. At saka iti-teach ko rin po kung how marami pa kaming ipapakita ng mga tricks at saka mga way sa paglilinis kasi we are very expertise sa paglilinis ng bahay at sa paglilinis ng Airbnb. Maraming salamat po.
Nandito na kaya tayo sa kitchen. Ayan, mag-i-spray muna ako ng spray bago siyang linisan. Ayan po, yan ang way sa paglilinis ng kitchen. Ayan. Lalo ko pang linapit. So, usually, basang cloth muna. Pagkatapos, idadry natin para mag-shine siya. So, yung ginagamit kong spray, meron akong sariling spray na ginawa ko po sa sarili ko. I mean, it's a organic spray. So, para hindi po naamoy namin yung mga toxic. So, may ginawa talaga akong organic spray. So, ituturo ko rin yan later on sa video ko kung paano gawin ang sariling spray para hindi tayo matoxic sa katawan. Yan. Usually talaga, ang pinaka-attractive sa mga guests ay yung malinis ang ating mga, yung washroom, yung talagang kailangan linis na linis siya. Kasi kung hindi siya linis na may magrereklamo kahit kunting buhok, isang buhok lang yan makita nila, magrereklamo mga yan. So ito talagang dinisinfect namin yung mga area at talagang nililinisan namin yung mga kasi may gumamit na ng iba. So unfair naman doon sa gagamit ng mga bagay-bagay dito ng mga kaya linis na linis talaga yan. So we use disinfectant cleaner at saka yung namin, yung spray namin ay ginagawa ko yan tapos i-refill lang doon sa para hindi halata na ibang product ang ginagamit namin. Kasi gawa ko talaga yan at na-proven ko na very effective talaga. At saka nag-shine talaga siya sa mga tiles, nag-shine talaga siya. Even sa stainless steel. So ganyan lang po pag gumawa ng Airbnb. Kailangan malinis. Ayan, pati upuan, linisan. Ayan, pati lamesa sa ilalim ng lamesa. Kung saan yung may mga alikabok. Kahit yan, sa lilinisan. Kahit hindi pa siya madumi kasi kahapon lang nag-check in yung guest and then nag-check out. So, medyo hindi pa talaga yan talagang totally na madumi. Pero talagang kailangan namin linisan talaga ng paulit-ulit. Yan ang lagi kong turo sa mga nagtatrabaho sa akin dahil kahit na lilinisan pa kasi hindi porke na nagamit na malinis na kasi may gumamit ng bagong guest kaya kailangan linisan talaga. Yung bagong guest ay deserve nilang na malinis ang kapaligiran nila at talagang as you can see, look shine, look bago, yan. Tingnan mo, nag-shine yung aming yung spray namin. It's really nice. Okay? So, wawalisin muna tapos iba-vacuum niya. Pagkatapos ng vacuum, then imamap namin pa ulit-ulit yan. So, I think mga 1 to 2 map, okay na ito. Ayan. Sana nag-enjoy kayo at sana nag-subscribe kayo sa aking channel. Maraming salamat sa inyong lahat. Thank you.